morning guys. Dito tayo ngayon sa superstore. Mag-grocery ako. Medyo tanghali na, mag-11 na. Tinamad pa ako kasi day off naman ako. Tinamad akong malis ng maaga. Tulog pa kasi ako kanina para makabawi-bawi. So ayan, medyo marami ako pamimili kasi may order ulit ako sa weekend. So ayan. Hindi ko lang kung matamis na ito. Actually, sa pagpili ng pakwan, si Habi ang magaling. So, kasama ko siya pag bumibili. Siya ang magaling mamili. Itong maliit, $8.99. Yung malaki, $14.99. Meron silang lychee pero walang price kaya hindi ko alam, baka magkagulatan pag magbabayad na. Tsaka parang iba yung kulay niya, maputla. Ayan, kumuha ko ng honeydew at saka cantaloupe. Wala masyadong magandang prutas eh. Wala na yung wala pa rin yung autumn crisp. Last time meron pero hindi maganda. Kuha sana ako ng persimmon. Kala ko $2.99 per pound. Each pala siya. Kaya pakaliit lang yan. Ayan. Ayun ako, wag na. Next time. Tapos hindi pa siya ganun kaganda kasi parang napagpilian na. Ayan, sa gulay pa lang puno na yung sa cart. Tagal din kasing hindi nakapamili. Parang pinamili ko last time dahil sa order. Nagsama lang ako ng konti. Ayan, dito ako sa mga peanut butter. Try namin tong cashew butter, $8.49. Kagandahan, zero sugar siya eh. Usually ito binibili ko yung almond, organic almond butter. So try naman namin yung cashew this time. Wala masyadong tao dito sa may organic, mga organic at saka mga with honey. Ayos dito, wala masyadong pila. Ayan, bahay na pala ako guys. Naka-uwi na din. Ito na, sinalansan ko na yung mga pinamili para after maiayos na. Medyo marami. Against the light tayo Yan, bumili lang ako ng bread, flax and quinoa. Tapos ito para sa Vietnamese baguettes. So try ko mag-shawarma. Ito yung ginagamit nila sa sa mga shawarma place. May naan din ako para sa butter chicken. Ayan, tapos itlog, isang tray. Tapos mais. Makapag-mais konyelo sa weekend. Tapos, gata. Ito naka-sale. Gusto ko sana bumili ng marami. Kaya lang, hindi ako kasi ang dami. Tapos mag-isa lang ako namili.
Kaya 4 lang ang nabili ko. Spam, corned beef. Ayan, may condense ako, may evap. Kasi nga may order akong kasaba, tsaka buko pandan. So ayan, may cream din ako. Pork and beans. Tomato paste. Ito cornstarch para sa fresh lumpia. May toyo, oyster, strawberry jam, tapos yung cashew butter, cheese, yogurt. Ito yung putok, paborito ni Habi. Tapos ewan ko ba, ba't bumili ko ng dried banana? Iniisip kong gumawa ng paksiw na pata. Pero hindi nga pala ako bumibili na ng pata. Pero kinuha ko siya. Just in case lang maisipan. Pwede naman kasi sa kahit yung hindi siya masyadong mataba na pork ang bilhin. Tapos yun ang gamitin. Instead na pata. Tapos, gochujang, chicken base. Bumili ako ng rock sugar. Kasi gagawa ako ng tatry ko lang gumawa. Hindi ako expert doon. Pero first time ko magsusubok. Coconut water. Ito pang sushi. Sushi rice. Egg cookies, otap, tapos tempura flour. Gagawa ko ng tempura veggies. Tapos dahil na-miss ko yung ginatang langka sa Pinas, bumili ko. Kahit frozen, pwede na yan. Ito star anise, naubusan na kasi ko. Panko breading. Ito, palabok noodles. Sa order yan. Spring roll. Na wrapper pala. Hindi spring roll. Spring roll na wrapper. Tapos, ito. Pang wonton wrap para sa siomai. Tapos, puset. Makapag-adobong puset. Ito, para sa buko pandan. Buko. Shredded na buko. Ito, para sa kasabang order sa akin. Grated kasaba. Ito basa, filet. Ito medyo marami-rami yung gulay natin. Bumili ko ng cauliflower, luya, green onion, tanglad para sa sibuchon, sibuyas, singkamas, kamote, bawang, ito cilantro. Kasi ito yung yung para sa fresh rice stick. Ano lang daw to, steam lang ng, hindi steam, pakuluan lang ng mabilis. Parang less than a minute. Try ko yan baka this weekend din. Ano to? Toge. Bumili ko ng isang lemon lang. Para lang sa palabok Tapos broccolini. Tomatoes, eggplant, tapos red pepper, carrots, okra, bok choy, ito green beans. Medyo marami binili ko, maganda yung green beans nila ngayon. Green pepper. Yung sili ngayon magkano na? Red chili na Thai, 198, pinala ka konti. Patatas, cucumber, labanos, honeydew, sibuyas na pula, itong saging, tapos cantaloupe. Bumili ko ng 3 pirasong avocado, spinach, tapos ito lang, shampoo, tsaka lotion. So, yan. Maayos na. Ay, meat pala. Hindi ko na yung meat. Pero ito, mostly sa mga order kasi ito. May mga meat pa ako para sa amin dyan. Ito para sa kaldereta. Ito yung shaved na beef. Tapos, ito pang spring roll. Ground pork. Tapos, chicken thigh na skinless at saka boneless. Tapos yung nasa ilalim, ito, yung pork belly para sa sibuchon. Ayan. Ito yung mabigat
Diyan si Habi. Kauwi na. Madulas lang overtime today. Grabe nung araw. Sakit sa mata. Init na. Majinit. May pa-flower ka? Utut. Damo to dire, damo. Damo. Thank you. Thank you. Ay, marami pa. Pitas pa ako marami. Yung isang bouquet. Ang cute eh. Sobrang init nga. Kaya na, nag-drive ako pa uwi. Sakit sa mukha eh. Kasi Jonas eh. Kaya hindi dyan ako nakaparada eh. Bumili ng mami merienda. Ay, dyan ka ba nakaparada ko? Sarap, merienda. Gusto mo na ako eh. Gusto ko ito. Ginap-gap na yung egg waffle eh. Egg waffle. Tsaka na. Ano ito? Oreo. Sugar. Hindi naman lagi. Okay lang yan. Paminsan-minsan. Ayan. Jonas. Nandito na rin sila eh. Jonas dyan. Si Jermaine. Kadarating lang din. Ayan. Ang liwanag nung ano. Ako nagpo-portion pa ako ng karne. Pero merienda muna syempre. Hello guys. Ayan. Kagigising lang namin. Alas 6 na ng gabi. Good. Naya niya kasi ko eh. Pati rin ako nantok eh. Pero kanina pa ako halos bago umalis yung mga bata, gising na ako. Pero hindi mo na ako tumayo kasi magigising siya eh. So, yung luto ng hapunan. Sarap. Nakabawi na tulog. Na-refresh ang kanyang katawan. Pagod eh. Wala tayo matawad eh. Singkit. Naging singkit ka din. Pink na pink ka. Pink na pink ako magluluto na kasi alas 6 na. Dalawa lang naman kami. Yung mga bata mamaya pa yun. Magluluto ako ng ginataang langka. Meron pa ako yung dala namin sa Pinas na yung daing labahita. Ginupit ko ng sa Pilipinas? Oo. Hindi mo na wala? Naluto ko na to before, diba? Pero ngayon, konti na lang. Ginamit na sa Pinas yun ilang beses eh. Eto, nakakita ako nung langka. Mas maraming laman niya kaysa sa usual eh. Pero lilinisin ko pa kasi may mga ganyan, may mga buto-buto. Hindi gaya nung nasa Pinas na malinis na talaga. Ito dami. Yan, ito na lang yung natira doon sa pinagpilian ko. Ayan, daming tanggal. Ito yung mga nagda-dark. Tsaka yung mga, pinagbalutan ng buto. Tsaka yung mga buto. Yan, so binabad ko lang ito sa tubig. Para medyo mabawasan ng alat. So yan, ito lang ang sahog ko guys. So yun lang luya, bawang sibuyas, sili, gata, patis, tsaka yung magic syrup. Tapos ito, hindi na ako maglalagay ng pork. Usually, naglalagay ako dati ng pork pero ngayon hindi. Para ito na lang, kasi ito lang maalat na to. Enough na yan. Piitin natin ang kawali. Konting-konti lang kalalabasan nito. Kaya isang lata lang ginamit ko eh. Gisa-gisa lang. Bawang sibuyas. Tapos may tanong pritong isda. Yan ang hirap pag frozen yung langka. Nagkakaroon siya ng discoloration pag nato na siya. So yan, ginisa ko lang din yung langka. Lagyan ako ng tubig. Hindi ko muna lalagyan ng gata. Lalagyan ko muna siya ng konting tubig. Tapos takip para lumambot muna yung yung pinakalangka. Tsaka ko i-add yung gata later on. Ayan, almost na siya. Malambot. Lagyan natin ng patis. Kunti lang kasi lalagyan ko siya ng dahil konti ng magic syrup.
Tapos coverall, hayaan ko muna siyang maluto pa. Ayan sila. Madiligan ng bahagya. Mabilis ang dilig lang. Sobrang dry na kasi nila. Tuntua siya, nakakasilip nun. Isang dilig, kailangan. Ulit na sila. Ano nga lang, halos once every twice no? Twice a month. Twice a month, oh. Kasi nga hindi naman kailangan masyado ng tubig niyan. Lamsik na lang. May mga hawatya. Baka masobrahan ng dilig yan eh. Ayun, okay na. Kaya pala binigay sa akin yung mga delikado. Dito yung mga ano namin eh. Mga talaga iniingatan eh. Obvious naman sa paso pa lang eh. May favoritism siya eh. Favoritism. Talaga naman. Pero at least nawisikan naman sila. Ayan. Lagay ko muna saglit to. Tapos tatanggalin ko yan para lang siya ma-steam ng konti. May mga tinik kasi to eh. Nahirap na baka sumabit. Ayan. Tinanggal ko na't mahimay. Tapos habang nihimay ko, i-add ko na yung ano, gata. Nilagyan ko na rin yan ng sili. Tagal niyan lumambot ah. Ibang iba talaga sa sariwa eh. Ayan na, tapos na. Dinagdagan ko pa ng isang sili. Hindi ganun kaanghang yung sili na nabili ko. So, chinek ko, tinikman ko siya. Iba pa rin talaga yung lasa ng fresh. Medyo makunat siya kahit kanina ko pa siya pinapalambutan. Pero pwede na. Pwede na. Pasado pa rin naman ang lasa. Ayun o. Katatapos lang namin manood ng movie. Tapos nga napapad naman namin dami no, sa mga Nakikinig kami ng mga news. Interview or job fair. Ilan lang yung employer eh. Pero nang daming nakag-apply eh. Iba yung economy ngayon dito sa Canada. Calgary. Dito sa Calgary. Lahat naman buong Canada. Alam ko, buong Canada nga yan. Sobrang hirap maghanap ng trabaho, tapos tumataas sa inflation. Grabe yung tinaas ng grocery na naman eh. Ang dami pinamimili ko na diba? Pero yun naman yung usual na pinamimili ko. Lalo may order din ako. Magkano yung naabot? Naabot din ng halos 500. Dami. Almost 500. Although yung iba nun para sa order. Pero still. Dati naman ganun eh. Pero wala pang mga ano yun ha. Yung mga pang merienda na kung anik-anik. Buti nga kamo. Hindi na tayo masyadong nagkakain. Oo. Kung dati yun, kung namili kami na yung dami mga gustong lutuin ng mga pang merienda, wala, kulang yun. Baka yung 500 na yun, higit pa. Kung kukumpare. Sa dati na pag kumain kami, dati meron pang merienda ganito, ganyan, ganyan. Tangina nga, hindi na ako dumaan ng Seafood City din eh. Bakit? As in, sabi ko, pag punta ako Seafood City, mapapabili naman ng mga bagay na hindi kailangan. So, ginawa ko, punta na ako ng superstore. Yung mga kailangan na talaga. Tapos yung binili ko na sa Lucky, na mga kailangan lang na pang sahog doon sa order. Tapos diretso na ako meat shop. Tapos uwi na, kasi sabi ko, kung dadaan ako ron, tapos TNT, usual dumadaan din ako TNT, hindi na, sabi ko, huwag na. Pag nadaan ng TNT, mahina na naman ng 50 ron. Wala, kailangan i-cut talaga. Although yun nga, medyo cut na nga kami rin sa mga pamimili. Kasi just imagine, yung 500 na yung kasama na yung order for this coming weekend. Sobrang steep ng competition ngayon.
kailangan maging wise sa paggastos. Tapos ang dami nilang kinukuha mga foreign students. Kaso ang nangyayari, mismatch daw yung yung pinag-aaralan. Kumbaga hindi Ginagamit na rin kasi ng ibang aid, mga sabagay, ginagamit na rin talaga ng mga ibang foreign students na na para makarating dito kasi nga biglang hirap. Kagaya niyan, marami nagpo-protesta ng mga ibang lahi na protesta kasi wala sila makuha rin trabaho na related sa nila eh. Kasi kailangan talaga ng Canada, mga healthcare worker, tsaka mga construction, skilled workers. Worker. Maraming mga ibang mga estudyante, tsaka yung mga immigrants na dumarating, ayaw ng mga ganong line ng trabaho. Tsaka mayroon pa, meron nga diba school, walang physical na school, as in papel lang nakakapunta rito. Kumbaga sinasamantala na rin ng kumbaga may loophole talaga may mga nananamantala lang kasi pera, tapos kalabas-labas, niloko sila. I-blame nila yung gobyerno, yung government of Canada, magpo-protest sila. Kaso pag nagprotesta naman sila, hindi ka naman permanent resident dito Kumbaga, hindi ka rin masyadong papakinggan. Ang dami nga sa PEI, di ba? Yung mga nagpo-protesta. PEI tsaka Ontario, halos 10,000 pa, 70,000. Hindi sila mabigyan ng extension, mga work permit. Pero gusto nila, extension, 5 years. WPG ba yun? PGW. Kaya basta yun, nalimutan ko na pa. Basta postgrad, PGWP. Yan. Kaso nga, sa dami ng competition ngayon, wala, ang hirap. Ultimo nga yung mga, di ba? Yung mga nandito na company, di ba? Mga nandito na may PR na talaga, may mga papel, talaga medyo nahihirapan. Di syempre, yung competition sa pagiging student pati, di lalong mahigpit. May bago na naman. Yung mga, ano tawag din, yung mga... Nakita ko lang na makangina sa caregiver. Nakita ko rin yun Caregiver daw as, pagdating dito, magkakaroon ng PR status. So marami nagko-complain, bakit daw gano'n? Paano yung mga healthcare worker na nandito na hindi pa PR, di ba? Lalo yung mga nandito na tagal na, iba nga 2 taon na, ilang taon na, hindi pa nakakuha ng PR status. Pero yun, pagdating. Kaya nagkakaroon ng mga yung mga pagkakataon na, samantalahin natin yan kasi mabilisan yan. Applyan. So, yung mga nakapag-apply na, yung mga nandito na nag-aantay na kung mapi-PR sila o hindi. Kawawa. Unfair yun. Nag-aantay sila rito. Na sila. Sana, unahin na lang yung mga nandito na muna. Pero kasi, kailangan talaga ng, ng Canada, puro healthcare worker talaga. Mga skilled. Kaya so, yung mga nurse sa Pilipinas, US talaga. Kasi mas mataas ang sahod. Mas mataas ang sahod dun compare dito yung mga nandito nga na nurse, mga doktor, naglilipatan pa sa US yun, nung nasa hospital ako, yung huli kong hospital, yung doktor na nag-check sa akin kausap niya isang doktor Sabi niya, ano ka na pala, last day ka na pala. Ay, doktor? Lipat siya ng US. Sabi ko, iba talaga Sabi ko, tutuusin, doktor ka na rito, di ba? Pero, syempre, kung mas maganda ang offer doon ka. Lalo sa hirap ng buhay ngayon, syempre, hanap ka kung saan mas maganda ang sahod. Hindi na natuloy yung dito sa Alberta yung kumuha sila ng ilang daan na Pilipino. Natuloy ba yun? Ano ilang daan? Yung kay Daniel Smith, yung nurse yung mga nurse. Ewan ko natuloy yun. Nakukuha sila na parang lang nila. I-challenge. Pero ito lang yung napapansin ko. Kada may mga nagpo-protesta, may mga nagrarally, wala kang makikitang Pilipino. Bihira. Hindi basta sumusuko ang Pilipino sa mga ganun Hindi sumasali sa mga ganun Kat maaari. Bukod sa hindi sumasali, kumbaga may determination siya, gahanap siya ng paraan. Para magkaroon siya ng option. Kasi parang namimwersa na sila doon namimwersa na sila na pakinggan ng gobyerno, nagmamakaawa, ganyan, or mga Pilipino, hindi, gagawa ng paraan yan, kahit anong paraan. Kumbaga, kahit gumastos yan o ano man, magpalit ng ibang
dapat ipalit na status, gagawin yan para lang makapag-stay. At saka magawa ng paraan yung ano nila. Problema. Hindi nila idadaan sa ano yan, sa protesta. Manood kayo ng mga news sa ano. Dami. Dito, dami talaga yung mga nagpo-protesta na hunger strike, mga ano. Hindi naman kasi yun yung solusyon dun eh. Ang solusyon dun ang kailangan talaga ng Canada skilled worker talaga. Kaya so talaga sobrang kailangan maging ano ka, yung matuto ka mag-adjust sa inflation, sa kung anong meron wala eh. Wala tayong magagawa, kumbaga malaking problema yan eh. Hindi yan basta-basta masusolusyonan. Nasa sa ano talaga. Nasa gobyerno rin kung paano babaguhin yung sistema eh. Hindi na. Palalim na lang palalim ang problema rito sa Canada pagdating sa politics eh. Medyo ano na eh. Pero sa... control. Kaya mahirap pag-usapan yung politics eh. Basta... mahaba eh. Maraming ano yan eh. Pasikot-sikot. Kaya kami... Talagang todo ano rin todo trabaho din. Trabaho lang, tiyaga lang talaga. Yan ang ano kumbaga nabigyan kami ng pagkakataon na ito, andito na kami. Pagbutihin na lang, although may time na yan, gaya nga sobrang mahal ng mga bilihin, pero wala naman kaming magagawa. Kaya ang kausap ko ngayon isa, nagluluto, di ba marunong mag-Tagalog yun? Pero hindi siya Pilipino magaling mag-Tagalog Sabi niya panalo? Sabi ko, hindi nga, ako ano lang pre-play lang Sabi niya, malay mo, mananalo ka na niya, mananalo ka na. Tawa. Sabi ko, sana nga. Sabi niya. Minsan sama natin yun sa vlog, nakakatawa yun Ang kulit nun galing Tagalog Siguro sa ako Pilipina. Mahilig daw siya talaga mag-aral ng iba't ibang language. Marunong nga daw siya mag-Spanish ganun. Kaya sabi niya, ang mahal na Tapos nakita niya yung dala-dala ko Sabi ko nga puno yung cart ngayon, hindi naman puno Mahal na nga. Sabi ko dati magkano lang to Sabi ko parang nadagdagan na halos 100 yung halaga ng lahat ng pinamili. Really? Sabi niya. Pero nga, napapansin ko nga kukunti na nga lang pag namimili nga doon, hindi na gaya dati na talagang maramihan Puno. Ngayon, ano lang yung kailangan. Inflation, yung sa economy natin. Daming nakaka-apekto na sa mga bawat isa sa atin Minsan, hindi mo na dapat pinapansin yung mga ganun kasi ibang level na ng problema yun May problema ka na sa bahay, may problema ka na sa trabaho. Problema mo ba yung gobyerno at saka yung ekonomiya? Mahirap yun, may stress ka dun. Nakaka-stress na. Kaya lang, siyempre. Hindi maiwasan makikita mo sa sa TV, makikita mo sa cellphone. Mapapakinggan mo sa inyo sa sasakyan. Maglaro ka na Clash Royale. Yan, kaya kami enjoy kasalaman, nood ng movie. Ako hanggat maaari, nanonood ako ng news pero di masyado. Kasi minsan maapektuhan ka talaga ng mga nangyayari. Sa kami, focus na lang kami sa goal namin. At syempre, makapag-provide sa family. Yun ang importante. Tuloy lang. Tsaka yung... Laban lang. Kahit na anong nangyayari dyan, inflation, kahit saan naman, di lang naman dito sa Canada. Buong mundo naman talaga ang inflation ngayon. Ang importante yung health nyo. Yun ang pinaka-importante yung bawat isang health ng family. Tapos yung relationship at saka communication ng family. Tsaka enjoy lang buhay. Talagang problema, parte ng yan. Yun yung maganda sa mga Pilipino kasi sanay tayo sa hirap. Marunong tayong mamaluktot doon sa kung ano meron tayo. Kung anong meron, kaya natin yan mag-survive, di ba? Dati nga natatawa ako yung yung pandemic nagkakaubusan ng toilet paper. Dito. Ano gagawa nyo? Pilipino, hinahakot pagkain. Stock ng ganito. Sila toilet paper. Toilet paper, bathroom tissue. My goodness. Pilipino, walang problema. Kung wala, may tabo. Diba? Ay, naku. Magaling mag-adjust sa mga Pinoy. Doon sila believe sa diskarte ng Pilipino Yun ang hindi nila kayang magkapatan basta-basta. Diskarting Pinoy kahit sa trabaho, madiskarte mga Pilipino talaga. Sino nagpapabati sa'yo? Ay, si Sis Mimi at saka si Audrey Laksamana. Tagal na nanonood, Ako yung Audrey Laksamana na kasama niya pag nanonood. So, hello sa inyo. Thank you sa panonood. Kami yan. Dalawa lang kami. Mga bata, wala pa. Nag-volleyball naman.
Malamang ano pa hanggang mamaya pa yun. Kaya malamang late na kami makaka-upload. Pagpasensya na. Pero malamang baliktad naman ang oras natin sa Pinas saka dito. Oo. Then bukas, try namin na ano. Baka makapunta kami sa ano, Tunnel Mountain. After work niya. Makapag-chillax. So, paano guys? Salamat ulit. Ingat kayo lagi. Thank you for always watching. See you on the next vlog. Bye.